Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na napamember ng ating channel membership. Thank you so much. At siyempre, isoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? E also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan ay nanguna po si Jonathan Camasusa, meron siyang 43 na mga comments. Nandyan din si Jean Mirafuentes, meron siyang 35 na mga comments. Robel Ferrer Official, meron siyang 34 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 29 na mga comments. And RJA Itarsa, meron siyang 20 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Sa mga kababayan ko, syempre pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkapi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Elmira Yulbrich, nagbigay sa atin ng 11.99 euro. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, ang dami ho nating pag-uusapan ngayong araw na kung saan maraming nawindang na mga DDS sa balita na ito. Ano Sir Ivan? Ito breaking news ho. Before nag-vlog, ayun din po ang pagkalabas ng balita nito. Si Kiko Barsaga mga kababayan na aresto na ho. Inaresto, nakulong ngayon nandun sa Dasmariñas Police Station. Bakit sa Ivan? Kasi lumabas na ang kanyang warrant of arrest. Ito inilabas ho ng taga-korte na kung saan itong kaso na to yung 8 counts na cyber libel. Diba? Si Kiko Barsaga nakulong na. At saka 8 counts yan na cyber libel mga kababayan. So nung tininan ko ang kanyang document mga kababayan, diba nakalagay dyan, the people of the Philippines. Yan ang plaintiff mga kababayan. So versus Kiko Barsaga. So hindi tayo sure mga kababayan kung kaninong kaso ito. Pwedeng mali si Ivan. Sa tingin ko dito mga kababayan na ito ay consolidated. Pwedeng mali si Ivan. Ibig sabihin, yung lahat na nagkaso sa kanya ng cyber libel, inisa na lahat. Diba marami pong nagkaso sa kanya mga kababayan? Isa doon, diba yung business tycoon na si Enrique Rason. Nagkaso din yung si Ronnie Puno ng Inyuping, pati din itong si Valeriano. Ang dami hong nagkaso ng cyber libel dito kay Kiko Barsaga mga kababayan. Walang lusot tong gonggong nito. Kasi nga diba ang dami mga ebidensya, mga video pa ang kanyang ebidensya. So hindi siya makakalusot sa kanyang kaso na cyber libel. Dito takot si Kiko Barsaga kay Enrique Rason mga kababayan. Diba? Kilala natin kung sino si Enrique Rason. Yan ho ay billionaire mga kababayan. Napakayaman ho ng tao na yan. At hindi aatrasan itong si Kiko Barsaga. Hindi titigilan ni Enrique Rason itong si Kiko Barsaga na makulong. At dapat sasampulan itong si Kiko Barsaga. So according dito sa document mga kababayan, 48,000 ang kanyang bail. Ibig sabihin, 48,000. So dahil 8 counts of cyber libel times 8 mga kababayan. So kanyang babayaran dito is 384,000. Sakto ba si Sir Ivan? 48,000 times 8. So that is 384,000 mga kababayan. Ganun lang yan Napaka cheap lang yan dito kay Kiko Barsaga. Kasi alam natin, si Kiko mga kababayan, yan din ay mayaman na tao or na bata nga pala. Yan ho ay mayaman na bata.
Kasi nga 'di ba siya po ay binansagan mga kababayan na Nepo baby. At saka palagi siyang nagpo-post, nagpo-flex ng kanyang bundle na pera. At saka according ho sa mga sabi-sabi, itong si Kiko Barsaga, mayaman daw yan mga kababayan, sabi nila. 'Di ba? So buti nga. Ito ay bumalaga sa ating mga kababayan, timing na timing talaga Before nag-vlog si Sir Ivan, in just 4 minutes ago yata yun, nang ito ay ipinoso ng isang kilala na mainstream media. In just 4 minutes before nag-vlog si Sir Ivan. So ito ay breaking news. Itong si Kiko Barsaga, nakulong na. Dapat lang talaga. At saka ang hihintayin natin mga kababayan, pati din sana sila si Jason Sa, itong sila si Ka Eric, at marami pang iba, dapat makulong din ang mga gonggong na yan. O syempre, nung nakita yan ng mga DDS, andyan na naman sila. Nag-ingay na naman mga kababayan. 'Di ba? Ginanon daw ang kanilang karapatan na magsalita mga kababayan. Karapatang magsalita na iba naman kasi ang ginawa nito ni Kiko Barsaga, kundi pang-aakusa mga kababayan. 'Di ba? Hindi siya nagdalawang isip na hindi pangalanan, kundi pinangalanan niya. At saka ang kanyang akusasyon, talagang yun ay libelous yun. Very libelous ang ginawa ni Kiko Barsaga. So ngayon, siya ay pinatulan ng Inyopi President na si Ronnie Puno, ni Enrique Rason, at saka ni Valeriano. Yan, kulong si Kiko Barsaga. And I've heard mga kababayan, magkakaroon ng rally. Saan, Sir Ivan? Diyan daw sa Liwasang Bonifacio. At ito ay post galing sa ating kaibigan na vlogger na si Laitera. Si Laitera mga kababayan, marami rin po yung mga bubwet o ang dami niyang mga spy. Marami yang kakilala na nandun sa kabilang kampo. Kasi noon mga kababayan, yung mga kabilang kampo, mga kaibigan din ni Laitera. Kaya palagi siyang makakatanong doon sa kabilang kampo. So marami siyang alam na according daw na itong si Libiste magsasagawa ng rally sa Liwasang Bonifacio. Pero hindi pa niya alam mga kababayan kung kailan. And according dito sa info na inilagay ni Laitera, 1,000 daw katao. 1,000 katao daily ang magrarally dyan sa Liwasang Bonifacio. According pa dito sa sinabi ni Laitera, nasagap ko lang sa bubwet na under his payroll yung mga rallyista, 500 pesos daw per day mga kababayan ang bayad. 500 pesos daily per day yung mga rallyista. So kung 500 pesos per day yung mga rallyista, 1,500 times 1,000, so 500,000, 500,000 yung babayaran ni Libiste dito sa mga rallyista per day mga kababayan. O diba? Tiba-tiba ang mga rallyista. Per day yan mga kababayan according kay Laitera. And under sa kanyang payroll. O diba ang daming pera mga kababayan? Tapos para saan pa yung rally na yan? Tingnan nyo, 1,000 lang mga kababayan. So siguro meron pang ibang mga funders, meron pang ibang mga sponsor. Hindi natin alam. Ang alam lang dito ni Laitera ay itong si Libiste. Malamang merong ibang mga funders mga kababayan. Kung marami. Kapag marami tayong makikita ng mga rallista, yan ay funded. Iba't ibang mga kilalang personalidad. Siguro, mga kababayan. Diba? O DDS, alam niyo na, 500 pesos daw per day. O arat na. O diba? Pangkabuhayan package ng mga DDS. Liwasang Bonifacio, ating hihintayin kapag merong mag-rally mga kababayan, malamang bukas, siguro bukas, kasi nga diba impeachment hearing kay Sara Duterte. Malamang sa malamang, may magrarally bukas mga kababayan. O DDS, 500 pesos per day, according kay Laitera. At tayo din manawagan, mga kababayan ko, tayo ay manawagan kay Sara Duterte na kung talagang siya ay matapang, dapat humarap siya sa hearing mamaya doon sa Kamara. Mamaya na, mga kababayan. Diba tayo manawagan, hahanapin natin ito si Sara. Kasi nga diba si President BBM hinahanap din ng mga DDS. So ngayon, tayo rin hanapin natin itong si Sara Duterte. At tayo manawagan na sana siya ay haharap sa hearing mamaya. Kung siya ay matapang. Kasi nga diba sabi ng mga DDS, ang pamilya Duterte daw, mga matatapang yan.
Pamilya Duterte, matatapang daw mga kababayan. O baka matapang lang ang bunganga. 'Di ba? Kung matapang siya, humarap siya mamaya sa impeachment hearing doon sa Kamara. At saka gamitin niya ang kanyang magic word. Ano yan, Sir Ivan? Shiminet. 'Di ba? Yan ang kanyang magic word, shiminet. So gagamitin niya ang kanyang magic word. Kung talagang matapang siya, humarap siya mamaya sa impeachment hearing. Nasaan na kanyang sinasabi na bloodbath, 'di ba? DDS, tawagin niyo si Sara. Nasaan na kanyang sinasabi na bloodbath? Ipakita niya sa ating lahat. At dito nakakatawa mga kababayan. Ano sa Ivan? Kasi ang kanyang asawa, yung si Manasseh mga kababayan, si Vance Carpio, siya ay humarurot pumunta sa Supreme Court. Anong ginawa sa Ivan? As usual, nag-file na naman ng petition para harangin ng taga-Supreme Court yung subpoena para sa kanilang ill-gotten wealth. Para sa kanilang yaman, mga kababayan. O, di ba? Alam niyo itong mga tao na to, meron talagang tinatago mga kababayan. Di ba? Halatang halata talaga eh. Bakit naman sila pupunta ng Supreme Court, magpasaklolo doon sa Supreme Court kung wala silang tinatago? Bakit naman nila haharangin yung impeachment hearing? Kung wala silang tinatago, harapin nila ang mga akusasyon sa kanila, mga kababayan. Tas pansin nyo ba yung ang tira nila ngayon, ang plano nila ngayon, pipigilan ng taga-Supreme Court yung kanilang bank statement na hindi masabina or makuha ng taga-Kamara, mga kababayan. Anong meron dyan sa bank statement na yan? Anong meron dyan sa mga bank accounts na yan? Meron ba mga bilyones dyan? Kung merong bilyones, saan galing ang bilyones na yan? Diba? Yan ang malaking tanong. Saan galing ang mga bilyones na yan? Sara Duterte. Kung meron kung meron. Diba, Vance Carpio? Kung meron. So kami ang magtatanong, kung meron, ganun kalaki dyan sa inyong bank accounts, saan galing yan? Galing ba yan sa mga droga? Na daw sabi ng mga whistleblower, na daw yung mga pumasok na pera na punta dyan sa inyong mga bank accounts, galing daw sa droga. So yan ang tanong namin. Ulitin natin dito, Sara Duterte, Vance Carpio, humarap kayo sa impeachment hearing mamaya doon sa Kamara. Magkaalaman na. Kasi nga, sure na sure mga kababayan, si Ramil Madriaga pupunta doon. Kumpirmado na. Si Trillanes pupunta mga kababayan. At ito ang pasabog daw ni Boying Remulla kasi pati si Boying Remulla pupunta din mga kababayan. At sana pati itong si Ninyong Barsaga. Sobrang saya siguro ng impeachment hearing mga kababayan kapag pupunta itong si Ninyong Barsaga. Kasi marami siyang alam itong si Ninyong Barsaga kasi galing siya sa circle ng pamilya Duterte, mga kababayan. Okay? So babalikan lang natin itong impeachment hearing ni Sara Duterte. Well, dito muna tayo sa nangyari kahapon. Ano yan sa Ivan? Nagpakitang gilas si President BBM. Ginulat ang lahat. 'Di ba? Si President BBM nag-jogging. 'Di ba? Nag-jumping jack. At gusto pa niya ng army dozen, mga kababayan. Ipinakita ni President BBM kung gaano siya ka-healthy. Si President BBM, malakas, matikas, at healthy. Tingnan nyo mga kababayan, 'di ba biniro pa niya yung mga reporter, pinahabol ni President BBM. So sino dito ang hiningal? Si BBM ba? Hindi hiningal si President BBM, kundi ang hiningal dito yung mga reporter. At siguro mga kababayan, sa tingin ko lang mas medyo mataas yung resistensya, mataas yung stamina ni President BBM kaysa dito kay Basti Duterte. Sa tingin ko lang. 'Di ba si PBBM hindi humingal mga kababayan, yung mga reporter humingal. At nakita natin ito si Basti kasi nga puro bunganga lang itong bayot na to. Siguro mas mataas pa yung stamina ni President BBM kaysa dito kay Basti Duterte. 'Di ba gunggong talaga si Basti mga kababayan? At sana ito ay aaksyonan ng taga-NBI. Sana ito si Basti aaksyonan ng Ombudsman. Kasi sumusobra na eh. Yung sinabi ni Basti mga kababayan, 'di ba the other day, yun ay pagbabanta. Kasi gusto nila ang ulo daw ni President BBM. 'Di ba sabi niya, isang ulo lang naman kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos.
Sabi niya, sabi dito sa caption sa baba, basti pananagutin si BBM daw sa korupsyon. 'Di ba? Ang gusto nila ang ulo ni President BBM at yan ay pagbabanta, mga kababayan. Diyan kasi sanay itong mga Duterte, mga kababayan. Di ba mahilig magbanta? Itong si Digong, ganyan ang kanyang gawain. Ito si Sara, ginawa niya ang pagbabanta. Ngayon, ito na namang si Basti Duterte. So dapat ito ay aksyonan ng NBI, ng Ombudsman. At kung sino mang mga otoridad, dapat ito aksyonan ng Malacanang din, mga kababayan. Di ba? Sumusubra talaga eh. So anyways, dito muna tayo sa press con kay President BBM kasi ito ay nakakatuwa, mga kababayan. For more details, let's watch this. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had my numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything, and I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what, 2.5, 3 months ago? Mga ganon. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, so people... Medicine, sir? I'm sorry? Maintenance medicine. Maintenance medicine for... I have... Okay, 2. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal, and I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. Tama-tama, papunta ako sa gym mamaya. Ang hirap. So how's your regular exercise routine like? What do you do? I do weights, and then I go on the elliptical machine. Once I average, my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? No, How often, sir? I try for 4 times a week. Sir, I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. Sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today?
Because people, I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Okay na, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Tumakbo na ba? Tumakbo na siya. Guys, mga kapamilya, April 14 ngayon, mag-aalas 5 ng hapon. Naghahabulan kami dito sa Malacanang kasi sinusubukang patulayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa magandang kalusugan siya. Kaya tumatakbo siya pabalik dito sa mismong main palace. Mula doon sa new executive building kung saan located yung media office. Mga kapamilya, gaya nung kakasabi ko lang kanina, ngayon ay April 13, Lunes, alas 4 ng umaga, nagkaroon ng habulan dito sa Malacanang dahil si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bigla na lang siyang pumunta doon sa new executive building kung saan nakasituate yung press office ng Malacanang Press Corps. Nagbigay siya ng press conference para sabihin na tinapyasan na niya ng excise tax, yung kerosene at yung LPG habang pag-uusapan naman daw bukas kung magkano yung rate ng excise tax na maaaring ibawas doon sa diesel at sa gasolina. As you can see, hinihingal pa kami dahil yung Pangulo, literal na nagpahabol siya sa mga reporter para patunayan na siya ay buhay, walang sakit at nasa maayos na kalusugan. So far, yan muna yung latest mula dito sa Malacanang compound sa Maynila. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Oh, di ba? Pahiya ang mga DDS. Sino dito yung hiningal? Di ba yung mga reporter, mga kababayan? Si President BBM, ganadong-ganado. In 1 week, 4 times siya mag-workout. O di ba? Talagang makikita natin dito kung gaano ka-healthy si President BBM. Kasi kapag hindi healthy yung isang tao, hindi niya kaya mag-workout, mga kababayan, 4 times in 1 week. Mahirap yan. Mahirapan ho ang tao kapag hindi healthy or merong sakit. So dito napatunayan natin na si President BBM healthy. O di ba DDS? Tapos anong sabi ho ng mga DDS, mga kababayan? Hindi daw live. Tapos sabi pa niya, EI daw, gonggong talaga eh. Yan kasi ang palusot ng mga DDS kapag sila ay mabuking, mapapahiya. EI, all video, tas isa pa, hindi daw live, mga kababayan. Live yon. Nakita niyo ba sa ABS-CBN? Live sa ABS-CBN. Pero ang sabi nila, hindi daw live. O diba? Kahit ano na lang ang kanilang palusot. So anyways, mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo itong interview kay Yussi Claire Castro. For more details, let's watch this. Unahin ko po kanina yung pinakita ni Pangulong BBM na malakas pa siya. Patunay raw na fake news ang mga nagsasabing, namatay na siya o may sakit ang presidente. Pinakita niya nag-jumping jacks, nag-jogging, kahit nakabarong. And he looks great. Actually. Yes, no? Ninya and Jack, ang sabi ng mga taga-media rito, yung miyembro ng MPC, napatunayang walang sakit ang Pangulo. Sila daw ang may sakit, yung mga taga-media, dahil nahirapan talaga sila na tumakbo kasabay si Pangulo. Yun yung biroan na nangyari dito sa MPC kanina. Yes nga, Attorney Claire. Talagang napansin ko nga, partner, diba diniscuss ko ni siya last week, parang medyo nagdo-double time itong mga control man sila or ano, yung mga nagkakalat ng narrative na may sakit yung Pangulo kasi may pinagtanggol ko pa nga isang dating ko kasama sa ABS tapos ako yung pinotakte ng mga troll kasi sinabi nga nila na kesyo fake daw yung ginagamit na bakit kaya nagkaroon na biglang effort na ganito? Tingin mo part ito ng tactic kasi bukas na yung hearing ni VP Sara Duterte? Malamang, Jack. Merong isang nabanggit sa atin, may isang political analyst na ito mga fake news peddlers na nagkalat ngayon talaga. As in talaga, double time talaga sila sa paggagawa ng fake news.
ay maaari itong senyales ng binubuo nilang pag-distab. Stabilize ng gobyerno. At hindi lang yan, siguro nga dahil may mainit na magiging issue, instead na mapag-usapan itong impeachment na inihahain para kay VP Sara, ang gagawin nila ay gumawa ng kwento para mapag-usapan, para kung ano man yung tatalakayin siguro sa impeachment, ay matabunan. At alam naman natin, di ba, Jack and Nina, na pag sinira nila ang Pangulo, alam naman natin kung sino ba yung gusto nilang iangat. Diba? Ano po ang reaksyon ninyo sa statement ni Baste kahapon na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos? Ano po ang reaksyon nyo dyan? Alam mo, siguro kapag binanggit natin ang pangalan Duterte, nandiyan naman yung pagbabanta. So, magmula sa kanilang ama kung paano magbanta ng buhay, sinanda ni Vice Presidente sa pagbabanta rin ng buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating Speaker Romualdez. At ito, ngayon, ganyan pa rin ang kanilang mga lingwahe. So, dapat tayo maalarma sa mga ganitong klase mga pagbabanta sa buhay. Hindi ordinaryong tao ang hinihingi nila ang ulo. Ay sabihin lang hindi literal ito. Yes. Pero ano ang ibig sabihin ng hinihingi niya yung ulo ng Pangulo or target nila yung ulo ng Pangulo? And Attorney Claire, pag pinakinggan mo, partner din, di ba? Parang reminiscent yung pagkakasabi niya. Ito din yung sinabi dati ng kanyang kapatid na kasama sa articles of impeachment. Yung nagkaroon ng threat. Di ba? Halos ganun din naman eh. Ito, hindi nga lang, pwede niya lang maging lusot eh. Hindi naman literal yung ulo na hinihingi namin. Pero ano nakikita niyo similarities po doon? Parang sa ating nakikita, parang sanay sila at ganun yung kanilang gawi kung papaano nilang hindi pahalagahan ang dignidad at ang buhay ng isang tao. Hindi dapat ganyan na maging mamuno sa ating bansa. Dapat mayroong paggalang sa karapatan, may paggalang sa buhay at hindi lagi may pagbabanta. Papunta naman po tayo dito sa oil crisis. Ano po ang masasabi ninyo sa mga kritisismo na tila kulang daw ang ginagawa ng ating gobyerno para sa mga apektado, lalong-lalo na po ang ating mga tsuper? Actually, Nina, marami naman talaga maaapektuhan. Hindi po ito ginusto ng Pangulo, hindi ginusto ng administrasyon ang gyera dito sa Middle East. Pero lahat ng pwedeng ibigay na ayuda, tulong, subsidy, pati sa mga ibang, kahit na hindi sa transport sector. Nandiyan nakita natin, nile-mention, nililista, ini-enumerate ng Pangulo natin, ano ang maaari at naibigay na. Maaari ibigay at ibibigay pa. At ang naibigay na. So, ang dito sa atin ngayon, Nina, hindi natin kailangan magpintasan o magturuan. Ang kailangan ng Pangulo ngayon at ng administrasyon ay sabay-sabay tayong magtulungan. Yun ang hiling niya. At kailangan ng pangunawa dahil hindi lang Pilipinas na nakakaranas nito, Nina and Jet. Global to. Global oil crisis ang nararamdaman. Buti nga tayo, kahit papano, ay salamat sa tayo sa Diyos at tayo na pagbigyan na karoon ng magandang negosasyon sa bansang Iran na tayo ay makonsider na non-hostile. Ilan lamang pa napapayagan dito ng bansang Iran. Kaya malaking bagay po ito sa atin dahil ang kailangan po ng Pangulo ngayon ay magpatuloy ang supply ng petroleum, produktong petrolyo sa ating bansa. Attorney Claire, ako huling tanong lang, sorry partner, ibabalik ko lang to sa ano. Naalala ko, nagtayo kayo ng isang parang website para sa fake news. Kamusta po yung response ng ating mga kababayan? Marami po ba kayo natanggap? Kasi kung matitingnan mo, yung mga ibang nag-aakusa na may sakit yung ating Pangulo, ay kumbaga hindi naman nila kung may mga iba doon, mga personalities, hindi naman nila talaga binabanggit yung Pangulo natin. Pero laging kumbaga may konting mali siya. Nasasabi, may sakit ba? Buhay pa ba? Yung ganun. Paano natin makakasuhan po yung mga ganyan? Dito ang latest, Jack and Nina, ay nagkaroon ng MOA, ang PCO, kanina. Diyan kasama si Secretary Day. Nagkaroon ng MOA dito sa DOJ, kasama ang DICT, para kalabanin ang mga fake news. Ulitin natin kasi wag magamba, yung mga critical lang at legit naman ang kanilang mga sentimiento. Iba po ang fake news sa normal na sentimiento ng mga kababayan natin. So, dapat magkaiba yon. Kasi hindi po
pinagbabawalan, hindi po binabiolate ng Pangulo ang freedom of expression. So, nandiyan pa rin po yan. Iba po ang fake news, yung intentional na gumagawa ng misinformation, and at the same time, ang kanilang binubuli o hinaharas o sinasabing fake ay yung nasa mainstream media pa. Okay, so before tayo magpapatuloy, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki or mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Trexie Velia, ME, Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia, and nandyan din si Munes Borromeo, hi to Kelly de Guzman Capono from Tagaytay City, Cavite, and nandyan din si Emil Concepcion, Jenny Howard from Texas, USA, and nandyan din si Ryan Inicosi, Eugenio Ekli, hi to Lynn Mina from Nagoya, Japan. Nandyan din si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Mila Valdez from Muson, Taytay, Rizal. Nandyan din si Lucia Medina, Elmira Yulbrecht, Joliet Lineberg, Evelyn Garcia, Aspernito. Kasama din natin si Zulay Ilowe, Aurora David, at saka nandyan din si Consuelo Corpus. Okay, so mga kababayan ko, I am very sure na nakita nyo na yung interview ng abogado ni Sara Duterte na yung anak ni Sal Panelo na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Anong sabi niya sa Ivan? Na daw itong si Ramil Madriaga, the weakest link daw mga kababayan. Diba? The weakest link daw. Kasi hindi daw sila na-intimidate or hindi sila takot dito kay Ramil Madriaga. Diba nakakatawa talaga eh. Kung hindi sila takot mga kababayan, bakit sila dumiretso doon sa Supreme Court? Diba kung talaga eh, yan kasi ang kanilang pambubudol sa kanilang mga follower, sa kanilang mga taong nauto mga kababayan na hindi na takot itong kampo ni Sara, si Sara Duterte, dito kay Ramil Madriaga. Kasi according dito sa abogado ni Sara, na itong si Ramil Madriaga mga kababayan, nagsisinungaling lang daw. Binayaran daw ni Trillanes, binayaran daw ng mga mambabatas daw, mga kababayan, itong si Ramil Madriaga. Tas sabi pa nila, di ba lalo na itong si Mike Defensor na hindi daw nila kilala itong si Ramil Madriaga. Hindi ba kilala ni Mike Defensor? I don't think so. Di ba? Ebidensya yan. Aside pa doon kay Sara Duterte na napakadami hong mga pictures na at sa meron pang video na magkasama si Ramil Madriaga at saka si Sara Duterte. So nang sabi ho ng kampo ni Sara, hindi daw makakilala si Sara at saka si Ramil Madriaga. Hindi daw kilala ni Sara itong si Ramil Madriaga. Doon pa nga lang sinungaling mga kababayan. Diba napakasinungaling talaga eh. Tas ngayon, itong abogado ni Sara Duterte na itong anak ni Sal Panelo, sinagot, winasak, binarubal ng abogado ni Ramil Madriaga. At dito mapapatunayan mga kababayan na itong ginagawa ng pamilya Duterte at ng mga DDS at ng mga kilalang mga alipores ni Digong na year 2021 pa pala, pinaplanuhan na nila si President BBM na tatanggalin o ipapatalsik sa pwesto para iupo si Sara Duterte. Mismong si Ramil Madriaga ang sumulat mga kababayan. Meron pong inilabas ngayon na handwritten ni Ramil Madriaga at doon sa statement niya na pinagplanuhan na pala ni Digong, ni Sara, pamilya Duterte at ng kanilang mga alipores na tatanggalin sa pwesto si President BBM para iupo itong si Sara Duterte. So yun pala ang nangyari mga kababayan. Dahil hindi nagawa ni Digong, doon sumabog si Digong, nanira na, 'di ba? Dahil hindi nila nagawa na patalsikin sa piso si President BBM, galit na itong pamilya Duterte. Galit na ito si Sara, si Basti at saka si Pulong kasi hindi nagawa ang kanilang plano. 'Di ba? Mautak kasi si JPE, si Juan Ponce Enrile, mga kababayan. Magaling 'yon na advisor ni President BBM. Alam na alam niya yung galaw ng mga kalaban, 'di ba? Si JPE ang nag-advise at tagabigay kay President BBM kung ano ang plano ng pamilya Duterte. 'Di ba? So hindi nagawa ang plano or ang maitim na plano ng pamilya Duterte
dito kay President BBM. Hanggang ngayon, presidente pa rin si President BBM. Kaya nga 'di ba lagi nilang sinisiraan na patay na daw si President BBM or merong malalang sakit, mga kababayan. Kasi diyan sila nagbabaka sakali. Kasi double time na sila. Kasi nga atat na gustong maupo ito si Sara bilang presidente. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang sagot ng abogado ni Ramil Madriaga. For more details, let's watch this. Anyway, we want to ask you, of course, about the latest letter that we understand was written by your client. Pero before that, confirm ko muna, bukas talaga siguradong sisipot si Madriaga doon sa Justice Committee. Is that already confirmed po? Yes po, sigurado po yan na pupunta siya. Huling pag-usap namin nung Sabado po hanggang alas 9 ng gabi. So confirm po na attend po siya tomorrow. Okay. You said before you were worried kasi there were threats to his life? Mula ho nung magkaroon ng additional security yung NBI, naglagay po dun sa second floor. Nawala na po yun, no? Every time na magbibisit kami ron, bukod doon sa second floor, meron na rin kami nakikita mga NBI personnel doon mismo sa open space, doon sa open area bago pagpasok ng mga visitors. Noong Saturday nga, nakakita pa ako ng mga 3 or 4 na mga NBI personnel po doon. So, na-lessen na po nawala na po yung threat or na-minimize na feeling secured na po siya doon sa NBI. Okay. Zoom in tayo doon sa sulat po ni Mr. Madriaga na understand kayo po ata nag-release nito. Sir, itong April 11 na sulat niya, it's very interesting reading. But let me confirm some things with you that's written in this letter. So, supposedly, nung November 2021, binanggit ni dating Pangulong Duterte kay Madriaga na tama ba, may kasunduan na sila ni BBM na hanggang 2025 lamang si BBM sa pagkapangulo at take over si Sara. Tama mo intindi ko kasi sabi dito sa mga second to last paragraph, binabanggit na itong whether if the president does not honor the agreement, ibig sabihin may agreement nga daw, maraming mga options on the table including an assault on Malacanang, assassination by poisoning, and so on down the line. These are extraordinary extraordinary options that are written here. Nung as early as October 2025, nababanggit niya na sa akin yung pag-uusap na narinig niya mismo between PRRD and BBM doon sa bahay sa Davao. Nandun siya sa loob mismo ng bahay, nakikinig siya. And binanggit niya na sa akin yan na pumayag na raw si PRRD na, sige BBM, ikaw na tumakbong presidente, pero sa 2025, bumaba ka, kung hindi, lalasunin kita. Sabay tawa daw ni PRRD, mga ganong kwento. Noon ko pa naririnig yan, October last year pa. Pero since hindi siya relevant doon sa issue ng mga usapin na gusto naming ipaimbestigahan sa Ombudsman at sa DOJ, so I decided na hindi na po ipasok yung bagay na yon nung November 29 affidavit na yon. Kaya po yung details niyan, yung lalim ng kwento niyan, sinulat niya ho yan nung April 11, 2026. Ito lang po, Sabado. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumulat niyan. Pag may lawyer's visit ho kasi ron, doon lang siya nakakababa at nakakahiram ng ballpen saka ng papel. Bawal ho kasi magtabi ng ballpen ng mga detainee. So sinulat niya po yan. Kanina ko nga rin lang umaga binabasa yung details niyan pati yung English translation niya. Nakita ko nga lumabas na doon sa internet kanina yung contents. Attorney, clarify ko lang one detail at that time when you were saying that he overheard the conversations between former President Duterte and President Marcos, what was his role? Ano yung official role niya din? Related dyan sa tanong ni Kwan, attorney, related sa tanong ni Reg. Dahil yung kanyang sinishare na information ito sa isang inner core member. So, ano ba talaga ang role niya? Siya ba yung pinaka-trusted ng ni Digong, ni BBM, ni Sarap? Paano niya nalaman lahat ito? Paano yung information para lang sa pinaka-malapit yan
pinaka-tightly knit na grupo, no? Ang sabi niya, he was trusted to handle sensitive information, intelligence, counterintelligence. Pag merong gustong pa-background check, pa-imbestigahan si former president, inuutosan siya. Pag gusto ni PRRD na imbestigahan yung mga taong nakapaligid kay Sara, ginagawa niya yon. Ganun katiwala talaga yung dating presidente. Pero attorney, bakit? Ano yung kanyang background? Para siya ay bigyan... Anong capability niya? Ano yung capability? Siyempre, you need a special capability to undertake. Skills, relationship. Human intelligence. Tama po yan. At yung connect. Yung connect. Yeah. Ano yung ano niya? Ang sabi niya sa akin is that he was introduced by then Congressman Roy Logoles as the number one asset niya sa intelligence because according to him, he trained abroad using fictitious name. Ang sabi niya, he was sent to I think 3 countries, no, to undergo intelligence, counterintelligence training using other names. Na meron na lang siyang passport, magti-training siya sa ibang bansa. That's why marami ho siyang natutunan sa mga intelligence, counterintelligence operation. And because of that, isa pa doon yung yung when he was convicted by the RTC before doon sa kasong kidnapping, pinadala siya sa Muntinlupa sa death row. He was given special mission para daw alamin yung mga persons responsible sa pagkamatay ng isang Amerikano. Bata pa ako noon si Colonel Rowe ba yun? Bata po ako noon Colonel James Rowe. James Rowe. Napakita niya sa akin yung Rowe. So parang binigyan siya ng assignment doon habang nakakulong na i-trace talaga yung mga people responsible sa pagpatay. And he was successful in doing that. So na-impress niya. Kaya nung ipinakilala daw talaga siya kay former president, talagang maganda yung credential niya at pinagkatiwalaan naman po siya. But sir, does he have anything... Napunta doon kay James Rowe. I mean, meron ba siyang police or military background? Ang sabi ko nga sa inyo... That's a very sensitive case Ako, natatandaan ko yung kaso yan It's a very high profile, sensitive case involving an American citizen at kasama yung US Embassy dyan sa operation dyan. At saka hindi... sila sa intelligence gathering. Hindi simple yung si Rowe, no? Head yun ng CIA dito sa Pilipinas. Ano po siya At merong estatwa yun sa Langley. Ibig sabihin, kasama yun sa Legends. He's a former Green Beret, a former POW in Vietnam. Ang assignment niya po ron isabang nakakulong doon sa Muntinlupa. Kasi nung time na sentensyahan siya, nasa death row daw siya. So, pag nasa death row ka, yung death penalty po yan. So, that time, he was given a special assignment. Nasabi niya na accomplish naman daw niya. At bukod doon, marami din siya mga training sa iba't ibang sa security aspects, sa driving, tactical course, and everything. Kaya maganda ho yung introduction na ibinigay ni then Congressman Roy Logoles nung ipinakilala siya kay PRRD. Nung 2016 po yun. Pero Attorney, does your client have anything to show in terms of, for example, photographs or anything in black and white to show that, for example, he went to 3 countries nga to undergo training in intelligence and to show that he was very, very close. Kasi dun sa kwento, parang sobrang lapit niya kay dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo pa. Does he have anything to show with regard to that, to show the closeness and to establish that he was really in the inner circle of the president then? Yung travel po sa iba't ibang bansa, I think sa Middle East yun, wala akong proof yan kasi sabi niya, attorney, hindi mo mabe-verify yan kasi binigyan ako ng ibang identity pagpunta sa ibang bansa ngayon. Pero yung may mga binanggit siyang travel niya sa Hong Kong on a specific mission, instruction from PRRD na may i-deliver siya doon sa Hong Kong, sasalubungin siya ng mga para sa Chinese Politburo, na-verify na ho yan na talagang nagpunta siya several times sa Hong Kong, may kasama pa siya noon, para mag-deliver na may pinadala ho doon si PRRD para sa Chinese Politburo. Na-verify po na talagang pumunta siya ng bansa ngayon. Yung other issues po ng kung may magko-corroborate doon sa kanyang salaysay sa affidavit niya ng November 29, meron hong magko-corroborate niyan in due time, mga testimonial ho, mga living persons na magko-corroborate yung pagkuha ng pera, pag-delivery ng pera, kung sino-sino yung nakakasalamuhan nila like Michael Yang, si Lin Wei Xiong,
Ang tawag pa nga niya Kilin Weixiong Weixiong lang Weixiong So, marami ho siya nakaharap ng mga Chinese personalities sa Davao, dito sa Manila, sa Quezon City. Ganun ho kalalim yung knowledge nitong taon to. Yeah, but I understand what you're saying, attorney, but how do we verify that he did have access to both President Marcos and former President Duterte? Base sa kwento niyo po na nakakarinig siya, he overhears conversations between the two. Well, Is there- siyempre, no, ang panahon natin ngayon, naghanap lagi tayo ng resibo, no? Pero during those time na wala pa tayong cellphone camera, ang mga testimonial evidence, tumatayo po yan. Basta kaya mong i-explain, ipaliwanag, the court will believe you. Lately lang na tayo nagkaroon ng mga cellphone with camera, kaya every time we speak, lagi natin sinasabi, pruweba. Pero in due time ho, kagaya niya, marami ho kaming mga photos. Number one, we Sir- can prove na magkakilala talaga si BP Sara at si Ramil. We can do that. And yung other matters po ng mga delivery ng pera, yung pick up ng pera sa DepEd, I think in due time, we will present evidence pag umabot na po sa Senado yun. Sir, Sir- medyo low-tech ako pero matagal na ako may cellphone camera. Yung the meeting happened 2021, correct? May cellphone cameras na po at that time. That was 4 years ago. Yung tungkol sa meeting sa Davao, hindi wala ho akong details noon kung may cellphone, kung may pictures kasi usapan ho yan yun yung mga pag nagbi-meeting daw siya saka sa PRRD. Of course, hindi mo naman pwedeng i-record yun na picturean na nag-uusap kayo, di ba? Pero sir, at the very least, I suppose, kasi kung kasama niya parati si PRRD dati, kahit pa paano, marami siyang selfie with the former president nung siya pa nasa Malacanang. I mean, di ba, sa Pilipino, ano yun standard yun Kailangan may selfie ka. Or kahit na hindi selfie, everywhere a president goes, may opo. kasama naman camera crew. In other words, anything to establish that he was really close to the former president when he was still an incumbent. Kasi sir, in the end, it might be a he said, she said situation where they say this, your client says that, and then, kumbaga, pagandaan ng kwento. Yung tungkol ko PPRRD, ang alam ko naman, hindi naman kasama sa usapin sa impeachment po yan. Yung wala pa ho akong hawak sa ngayon na mga pictures na magkasama sila. Ang hawak ko lang mga photos ngayon, mga pictures ni Ramil, kasama niya ang iba't ibang personalidad. Isang former congressman, mga governor, mga personalidad sa panahon ni former President GMA, mga artista na tinuturuan niya sa car racing sa Clark. Marami ho. Tapos ang pinakamarami ho kaming pictures ngayon is that yung mga pagkikita, pag-uusap ni BP Sara sa ni Ramil na itinatanggi ni BP Sara magkakilala sila. We can prove na magkakilala sila. In fact, may mga kausap kami mga witnesses in due time na i-confirm na magkakilala ho talaga yung dalawang yan. Yung mga relationship, yung mga deliveries ng pera, I think he can prove that po. Attorney, would you know kung anong dating trabaho ni Mr. Madriaga before he became a security escort ng mga Dutertes? Not necessarily security escort kasi pangalam ko meron siyang tinayong sariling security agency. Mula nung makilala niya si PRRD noon noong 2016, ang naging na pura siya rin parang consultant, operation, intelligence. Ang sabi niya Pero before binibigay that, sa ano po yung trabaho niya? Ano po hindi yung trabaho niya bago siya nasama kila Duterte camp? Kasi 1996 yung kidnapping case niyang una, nakakulong siya, na-acquit noong 2003, tapos nag-aral ng abugas siya. Ang alam ko po, nagkaroon siya ng security agency, kaya ho maraming baril na nakapangalan sa kanya na lahat lisensyado. Hindi ko po alam yung marami ho siyang pinagtrabahuan iba't ibang government agency, not as regular employee, kundi more on consultant, intelligence operator, and everything, iba't ibang ahensya. At nung magsimula na siya noong 2016, kay PRRD, ang tinatanggap niya daw na sahod noon monthly cash is naglalaro sa 100 to 150,000 monthly. Oh, laki-laki nun In addition po doon sa mga bigay na from time to time, million po yung naahawakan niya. So, nakita ko po yung mga photos niya kung paano siya mamuhay nung panahon na yon. Magugulat ka sa mga kotse niya. Ang koleksyon niya ng kotse, ang koleksyon niya ng mga motors. Sobra-sobrang pera ang dumaan sa kamay ni Ramil po. Pero, Sobra-sobra po. nagtataka kami, what qualified him for that? Hindi ko alam, ano siyempre. yung credentials niya?
Hindi ko alam, credentials pero niya? hindi ko alam kung bakit ganun ang katiwala. Pero yung sinasabi niya mga perang natanggap niya at kung paano niya ginastos yun, nakita ho namin yung mga pruweba na may mga kotse siyang nagkakahalagang 6 hanggang 7 milyon. Binigyan siya ng motor na worth 6 million. Normal ho sa kanyang bumili ng mga motor na worth 3 million. Lagi pong cash. Ganun ho dumaan ang pera sa kanya. At namuhay po siya na maganda ho talaga yung mga sasakyan niya, yung bahay niya. Ano attorney yung kanyang kaso uli para sa mga nakikinig sa atin? At anong status ng kanyang kaso? Meron ho siyang isinampang kaso noong 2023, July ho siya nakasuhan. Kidnapping, pero nasa prosecution evidence pa, pending pa ho. Yun lang ho ang kaso niya. Wala ho siyang kahit anong kaso na na-convict siya kahit na slight physical injuries. Wala ho siyang conviction of any crime. Tapos yung kaso po niyang kidnapping na na-acquit siya noong 2003, ang ruling po ng Supreme Court doon is this, at the end, is Madriaga should be commended rather than condemned because he was instrumental in the arrest of the kidnappers and the rescue of the victim. So, nasa Supreme Court, nasa SCRA, yung People versus Patano, yung po ang ruling ng Supreme Court. Kaya, malinis po yung pagkatao nito para mabagsagan ng notorious kidnap or ransom. Wala nga ho siyang kidnapping conviction. Pending pa ho yung case niya, nasa prosecution evidence pa lang ho. Pero sir, bakit siya parating, kung dati umabot sa puntong kinasuhan siya, kinulong siya and all that, tapos umabot ng Korte Suprema, tapos ngayon may panibago naman siyang kaso, why is that a recurring issue with your client? Di ba? Ordinary people would wonder about that. Yung yung unang kaso daw kaya siya nadamay dahil yung pinsan niya na pinagbibintang na nakakita ng kidnapping daw isinumbong sa kanya. Ang ginawa ni Ramil, kumuha ng mga pulis, itinuro nila yung hideout, at tapos later on siya pa yung isinama ng mga pulis na kasabwat daw. Pero during the hearing sa trial court, mismo yung biktima, yung pamilya, sinabi na hindi kasama si Ramil, siya pa nga yung nagturo kung saan kung saan yung itinago yung mga victims. So yun sa pangalawang tanong mo, bakit na naman siya nadamay? Ito na yung malalim niyan kasi nga may kaugnayan niyan doon sa usapin ng mga yung land grabbing activity sa Maribeles, Bataan na pinakialaman niya. Na it turned out na yung nasa likod nung sinasabi ng magsasaka na nagla-land grab daw na kumpanya related sa Pogo, it turned out na ang abogado pala si Attorney Harry Roque. Doon na nagsimula yung problema niya hanggang sa initially po kasi yung kidnapping po case po ng 2022, isa lang ang akusado diyan, si Rosendo Madriaga lang. Umaattend pa siya ng hearing sa korte. Kaso, nung bumigat na yung kaso ng usapin sa lupa sa Bataan, nagka-personalan na yan, si Attorney Roque pala yung nasa likod. Ang feeling niya is that minasama ni Attorney Roque yung pakikialam niya doon dahil nga na-trace ni Ramil na yung mga kumpanya na involved doon sa pag-acquire or pag-kamkam daw according to the farmers ng mga lupain, kumpanya na related na binabanggit doon sa Quadcom, yung Biancham, iba't iba pang kumpanya na ang nasa likod si Attorney Harry Roque. So yung pinakialaman niya yon hanggang sa dumating yung time, this is according to the records of the case, na yun nga, tinorture daw si Rosendo, and because of the torture, tinuro ni Rosendo si Ramil Madriaga. Because of it, nagkaroon ng extrajudicial confession, tinorture, and because of that, nagdamay na tong si Rosendo, dinamay niya tong pinsan niya. Kasi nga, madaling idamay daw si Ramil dahil meron na silang previous case ng kidnapping. Doon po yung kwento ni Ramil. Kaya naman, nadamay na naman siya dito because of this extrajudicial confession ng pinsan niya. But in all this time, attorney, you've never thought to ask your client how he was able to get into the inner circle of the two presidents that we're talking about? And pangalawa, since we're running out of time, the Duterte allies and legal team say that your client is a fraud, that he changes his story to suit his narrative. What would you have to say to that? Well, I would challenge them to appear sa hearing, especially tomorrow. They can ask question, ipapasa sa committee so that they can test yung credibility ng tao. Yung sinasabi nilang fraud yan, Trojan horse yan, weakest link, di harapin nila yung tao
Sabi ni Ramil, kahit nasa harap ko, kaya kong ikwento yan kay VP Sara. Kahit iharap mo yan sila Attorney Kilala ng Ombudsman, ikukwento niya ng buong buo yan harapan. So kung talagang polluted source yan, weakest link, bakit pa na yung file nila ng kaso? Akala ko ba walang kwentang tao itong taon to? Itong si Ramil, bakit pa na yung file nyo ng kaso? Masyado niyong binibigyan ng attention yung tao. So if they want to test yung credibility, mag-appear sila tomorrow, magpadala siya ng lawyers niya, magbigay siya ng mga questions for clarification. Kaso ayaw nilang harapin po si Ramil Madriaga. Nabasa niyo na po yung petition ni Attorney Manscarpio seeking a TRO? Nakita ko lang ho sa Facebook kanina, yung page 1 lang ho. Pero judging by the contents of the petition, something to do with the I think SALN ni BP and Manscarpio. Yung hanggang doon lang po yung knowledge ko, yung page 1 lang po. Nakita ko lang. And lastly, you didn't answer my first question, Attorney. You've never thought to ask your client how he got into the inner circle of the two presidents? Kasi well, parang... as I said nga ho, initially he was introduced to PRRD, and noong 2018, that was the time na pinatawag ni PRRD si BP Sara doon sa bahay sa Davao. Nandun si Ramil at doon na sinabi ni Ramil, ni PRRD kay Ramil na Inday, or hindi ko alam kung natawag ni PRRD kay Inday na si Ramil na ang bahala sa'yo. Then, that's the time na nagkaroon na sila ng pag-uusap, ng interaction, hanggang patungo na yon sa campaign, hanggang sa maging Vice President na si BP Sara po. And yet, Vice President Sara Duterte says she's never had interactions nor given instructions to Ramil Madriaga. Madali yung mag-deny pero we can, as I said, kaya namin i-prove na magkakilala sila. Di ba? Kaabang-abang, mga DDS. So mamaya, impeachment hearing doon sa Kamara. At saka mag-live si Sir Ivan, mga kababayan. Okay? So mag-live tayo. So dito rin mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Mga anti-Marcos o yung iba ay kilalang Duterte supporters. Nakakatawa na lang pag inisip mo at tinignan mo yung kailang mga pinaggagawa. Una, hinahanap nila si Pangulong Marcos Jr. Pag nagpakita, ayaw maniwalang si Marcos yun. Diba? Lumabas daw sa telebisyon, magsalita daw, humarap daw. Nung humarap, ayaw pa rin maniwala. Nagpunta na nga dun sa Kagitingan anniversary sa Bataan. Nag-speech na nga at pinatunayan na nga ng maraming tao at nakapanood na si Pangulong Marcos yun. Pinapalabas nila, wala daw dito si Pangulong Marcos, nasa New York daw. Di ba? Nung lumabas yung picture kamakailan na parang medyo pumayat dahil nag-reduce, yun ang advice ng doktor. Ang pinalabas malapit na raw. Nung nagbago at medyo gumanda ang katawan, bumalik sa bahagya ang katawan, medyo tumaba ng bahagya. Hindi pa rin nasiyahan. Hindi daw si Marcos yun. File picture, file video raw yun. Ayan ay mga hugot nila. Sala sa init, sala sa lamig talaga Okay? Tapos ngayon, ang gusto nilang palabasin, dapat daw humarap sa telebisyon, mag-press conference daw, madalas para nakikita nila. Ayan ang mga hugot. Para bang sa akin pong tingin at opinion, gusto ng mga anti-Marcos, si Pangulong Marcos sumunod sa kanila. Dinidiktahan nila ang Pangulo kung anong gagawin. Yan ho'y napakalaking pagkakamali at kalokohan. Sino naman kayo? Mapanirang grupo kayo, wala kayong ginawa kung hindi paninira. Kahit na anong gawin ng Pangulo, ayaw nyo maniwala, tapos gusto nyo sumunod sa inyo. Wow! Yan ay isang malaking pagkakamali. Kahit sino, pribado o pampubliko o opisyal ng gobyerno, pagka ako personal lang inyong atake, walang nangyayari yan. Pero yung diktahan nyo at kayo ang masunod sa kung anong gawin ng isang tao o ng isang Pangulo, hindi rin yan pwede. Nakakalimutan itong mga anti-Marcos group, Duterte Camp, na si Presidente ay Presidente ng lahat ng Pilipino. Sa ayaw at sa gusto nyo, kasama kayo doon. Tapos ang gusto nyo kayo ang masunod? Magpakita? Magsalita araw-araw? Para bang gusto nyo kayo na lang ang paglilingkuran? Hindi.
Ang Pangulo maraming trabaho sa opisina at sa labas ng opisina. Hindi kailangan laging yan nasa telebisyon. Kasi kaya nga meron siyang cabinet secretary, kaya nga siya may mga advisor, kaya nga may mga tauhan sa executive department. Yun ang mag-i-implement ng mga policy order ng Pangulo. Nasanay kayo kay Digong Duterte na noon, wala nang silbi yung department secretary, lahat na lang si Digong ang nagsasalita. Sa radyo at telebisyon, pagmamura kaliwat kanan, pagbabanta kaliwat kanan, kung minsan hindi na salita ng Pangulo, ng isang presidente, ginagawa, palakpakan pa kayo. Ay, iba ito. Kasi itong presidente ngayon, professional. Alam niya na siya presidente ng buong bansa. Hindi katulad ng nakaraang Pangulo, presidente silang siya ng mga kakampi niya. Naging Pangulo ng buong bansa, walang pakialam sa mahihirap. Walang pakialam sa mga naghihirap. Pinatukhang pa nga eh. Kaliwat kanan ang tinutukhang at tinutumba na mahihirap. Pero yung malalaking taong nakapaligid sa kanya na involved sa mga illegal activities, hindi niya niya itinumba. Protektado pa. Diba ganun na nangyari? Sa aking opinion at interpretation sa sitwasyon. Ngayon, rule of law, batas ang pinaiiral ng gobyerno Marcos. Ayaw niyo, tapos magdidemand kayo ng kung ano-ano. Doon na lang isipin natin doon sa issue ng bangag-bangag ang Pangulo, sabi nyo. Tapos wala kayong ebidensya. Tapos ang sabi nyo, ang Pangulo ang maglabas ng ebidensya, magpa-drug test. Kayo nagbibintang, tapos ang pinagbibintangan na maglalabas ng ebidensya, ay problema nyo yan. Ito ganun din. Sabi nyo, may cancer ang Pangulo. Wala na ang Pangulo. Nung lumantad ang Pangulo, malakas pa sa kasabang mga veterano. Nakapaglakad, nakapagtalumpati sa gitna ng arawan, ayaw pa rin yung maniwala. Artificial intelligence daw yun, or file video, file picture. Di, puro kalukuhan. Kung ano ang gustong sabihin at gawin ng mga anti-Marcos Duterte gang, gusto niyo mangyari, ay sino naman kayo para kayo sundin ng Pangulo at ng matitinong Pilipino? Kayo-kayo lang yan. Huwag niyong ibaba ang level ng Estado. Iba ang gobyerno kaysa sa inyo. Kayo makasarili. Ang gobyerno para sa taong bayan. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino, hinahawakan ni Pangulong Marcos. Yan po yun. Ulitin ko, hindi ako tagapagtanggol ng gobyerno o hindi ako konektado sa gobyerno. Pilipino ako, may prinsipyo, kaya sinasabi ko kung anong tama at mali sa aking paniniwala. Ang mga anti-Marcos maling-mali, paulit-ulit na lang. Ang gobyerno alam kung ano ang kanilang gagawin, lead by President Marcos Jr. Pero hindi kayo dapat sundin. Kung kailan gusto ng Pangulong magpa-interview at tumarap sa telebisyon, siya ang masusunod, hindi kayo. Kasi hindi naman kayo pagbibigyan ng Pangulo sa inyong kagustuhan kasi kahit nga anong gawin niya, ayaw pa rin nyo, minabaligtad nyo, minamali nyo. O diba? Sino naman kayo para pagbigyan? Kalokohan. Ma-stress kayo habang buhay. Ma-stress kayo habang panahon na nandyan si Pangulong Marcos, hindi yan bibigay sa inyo. At hindi kayo magtatagumpay na pabagsakin ng Marcos administration kasi yan ay suportado ng mamamayang Pilipino, ng business community, ng military, ng kapulisan at lalo tigit ng matitinong Pilipino. Kung hindi kayo kasama doon sa matitino, may problema talaga kayo. Di ba? Real talk lang. Di ba? Okay magagalit pero alam kong galit kayo. Sanay na ako dyan. Nagbabanta-banta pa nga yung iba dyan eh. Yung mga nagbabanta, salungat ang paniniwala, personal ang batikos, wala yang kakwenta-kwenta. Walang pagtatagumpayan. Hanggang galit lang yan. Hanggang inis lang. Hanggat hindi kayo sumusunod sa kung ano ang policy at programa ng gobyerno under the law, mai-stress kayo. Pero alam ko naman kung bakit. Kasi nga, isa lang naman ang gusto nyo na lagi kong sinasabi. Mang-agaw ng kapangyarihan, paupuin ang gusto nyong maging Pangulo at kayo magpasasa sa kapangyarihan at salapi ng bayan. Ganun lang. Wala kayong agenda para sa development, kaunlaran, katahimikan ng bansa. Ang inyong dala-dala, mang-agaw lang at maghawak ng kapangyarihan. Ganun lang sa aking tingin. Di ba? Kaya paano naman papayag ang Pangulong Marcos at matitinong Pilipino sa ganyang klaseng agenda
ng gusto magpatalasik sa elected president, may mandate mula sa eleksyon sa taong bayan. Si Pangulong Marcos. O, di ba? Yun po yun. Kaya aral-aral, review-review, huwag palinlang, dahil yung mga nambubudol, kanya-kanya na lang. Yung mga anti-Marcos, nagkakanya-kanya na. Hindi ko alam kung bakit para sila nagmamadali. Baka may lakad, maano na kayo. Oh, di ba? Wasak ang mga DDS. At dapat si Sara Duterte mag-aral yan. Mag-research yan. Huwag puro lakwat siya. Huwag puro pambubudol at paninira. Di ba, DDS? So dapat i-call out ninyo si Sara na dapat mag-aral siya. So anyways, kasama din natin nandyan si Phil Macabato, Lula Taray from Tokyo, Japan. Kasama din natin si Elizabeth Bacolcol, Josephine Gallego, hi to Ashin from Greece, Shirley Rizman, RGA Itaxa. Kasama din natin si Tony De Los Reyes, Jean Rabara from UK, hi to Rosmelin Dalumboy from Ontario, Canada. Hi to Eva Malabi, Gilbert Roy, nandyan din si Gemma Haikal, Jeannie Carmises, Marilo Modeste. Isyatat natin si Cathy Guevara, Julie Omlens Shock. Nandyan din si Teresita Bihasa, Evangeline Borgonyo, and hi to Jocelyn Palaruan from Vancouver. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Yusek, dito sa issue ng fight against corruption, no? I think recently yung US Trade Representative or meron silang reports sa US na isa daw sa mga dahilan na hindi ganun kataas yung investment sa Philippines at impediments is because there are good governance concerns in the country. Ano yung goal ni Pangulong Marcos before stepping down in terms of making sure na may good governance tayo, di ba? Hindi siguro daan matuwid ang tawag, hindi ko alam kung anong tawag niya dyan, but basically in terms of making sure na may rule of law tayo. Because at least sinasabi ng mga aliado natin na mahalaga din yan for investment, for making the country more attractive to foreign investors and also facilitating trade. Are we moving in the right direction, Yusek Claire? Are you optimistic na by the end of President BBM's term or even by the end of this year, sana, we have sent the right signal to the world na may ginagawa tayong tama para labanan ng corruption sa ating bansa? Yes, oo. Kasi it's the president who initiated the investigation of the flood control mess. So dapat alam natin yan. And sabi nga natin, kung hindi si Pangulong Marcos ang gagawa nito, sino? Kung hindi natin ito sisimulan, kung hindi sinimulan ito ni Pangulong Marcos Jr., kailan? Dahil tandaan natin, even before, ghost projects have been in existence since 2020. Siguro way back, meron pa. Yeah, 2016, mga Diskaya, malaking projects nila. Diba? Yeah. It was admitted by the former President Duterte that there are ghost projects. During his time, meron. Up to now, existing pa to. Bakit? Hindi ko nga alam kung kasama ito sa iimbestigahan. But I believe, sinabi niya Ombudsman Remulla, even during the time nung kay Speaker Lourdes Velasco, Right. All the way back, yeah. Yes. So, kung noon ay meron ng ghost projects way back 2020 and it was admitted by the former president himself, bakit hindi nagkaroon ng malakihang pag-iimbestiga dito? At yun yung pagkakaiba ngayon, di ba? That's why. Yeah. So, yun yung pagkakaiba. Si Pangulo, 2025, ilang years, magti 3 years pa lang, imbestigahan yan. Kahit sinong tamaan. Kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Pero kay dating Pangulong Duterte, kahit sabihin nila, ba't mo binabalik ang issue kay dating Pangulong Duterte? Kailangan ko i-compare. Kanino ko i-compare si Pangulong Marcos Jr.? O di dapat kasi sa dating administrasyon na walang ginawa. Kaya yung mga naging kalat noon, POGO, issue ng Farmally, EJK. Yeah. Diba, nililinis ni Pangulong Marcos Jr. at yan ang ayaw makita ng mga obstructionists. Kung anong ginagawa ng Pangulo na linisin ang bansa natin para mapakita natin sa ibang bansa, sa mga investors, na malinis ang Pilipinas at handang papanagutin ang dapat na managot na hindi nangyari noong nakaraan. And in terms of, kasi alam natin isang dahilan na talagang lumobo itong mga flood control, kung ano mga kalokohan ng projects is yung mga discretionary funds, yung mga different versions ng pork barrel, among others. Ano yung ginagawa ng administration ngayon para
medyo yung access ng ating mga politiko sa mga ganitong discretionary funds. Ito yung mga funds na medyo mababa yung transparency, mataas yung discretion level, medyo malaki-laki rin yung amounts. Diyan nangyari maraming kalokohan. What are we doing on that front? Kasi yan ang binabantayan ng mga observers, including mga investors, yung mga tinatawag na discretionary funds. Kasi ganito nangyari. Nung medyo, di ba, syempre napirmahan na yung budget 2025, ang inutos ng Pangulo sa DBM, bago mag-release, dapat kompleto dokumento. Right. Especially yung mga for later release. Diba? Dapat may feasibility study, dapat siguradong gagawin. So, naging maingat si Pangulo sa FLR. Kaya nga may nag-aalit right. na meron nga akong request for LFR hindi nilalabas O bakit? Baka hindi mo kasi napatunayan na dapat ibigay sa iyo. So maraming ganun na nangyari. Pwede pa explain yung LFR kasi for later release ng kaya nga in-explain ko yung discretionary fund kasi para na mag-gets ng tao yung konteksto ng pinag-usapan natin. Kasi nangyaring corruption kung maraming discretion yung mga politiko, di ba? So bawasan mo dapat yan, di ba? May mga pondo kasi na sasabihin nila ito ay programa nila. Correct. May programa sila. Pero yung budget na yun, hindi pa talaga nakalaan doon. Correct. Okay? So ang mangyayari dyan, ipo-prove nila ngayon sa executive. Ito po yung project namin bilang, let's say, congressman. Ito po yung project ko sa constituents ko. Ito po yung project namin sa distrito ko. Pero bago, inutos ng Pangulo, hindi pwedeng basta-basta kayo mag-release. Right. Dahil nakita natin yung mga marami namang insertions. Actually, gusto na din natin maipaalam na kung may insertions at tama naman, walang problema Like Senator Risa pushed for certain adjustments. Amendments. Diba? Amendments. Legit yan. Yes. Transparent process yan. May ganon. Pero dapat patunayan nila na tama yung kanilang programa, may mararating yung programa. Na hindi nakita ng gobyerno sa unang draft budget. Yeah. Kasi sinasabi ng DBM, yung may mga ibang insertions dyan, syempre ilalagay dyan, thinking, legit ito, okay lang. Kasi program nila okay lang yan. Tapos, siguro, yung mga nakaraang taon, nakita na, malamang in good faith. Tapos nakita ng Pangulo nung bumaha, teka lang, nasan yung pondo? Bakit bumaha? Kailangan ito maimbestigahan. So doon nag-start yon. So ngayon, hindi na pwede mag-release basta-basta ng funds hanggat hindi napapatunayan na may pakakaratingin itong pondong to. At yun ang hindi nakikita ng ibang mga kababayan natin dahil ang daming mga fake news peddlers. Kumbaga manira sa gobyerno, ganun na lang. Claire, is it just fake news lang ba ang problema? Kasi ang iniisip ko rin minsan is, I'm independent, nasa labas akong gobyerno. Pero minsan, sinasabi ko rin sa mga kasama natin sa civil society, even sa media, parang sana maintindihan din natin, hindi madali na linisin yung sistema at hindi tayo pwede nega ng nega. Of course, pwede tayo mag-criticize, walang problema dyan. Pero dapat maintindihan din natin na kung ganyan, if the rot is that deep, kailangan mo ng oras, kailangan mo ng, basically diskarte. There's a way to do it. Claire, I know, of course, you're a democratic person, you're a lawyer, you appreciate plurality of opinion. Pero sa tingin niyo ba, minsan naging unfair yung mga, hindi yung mga fake news, yung mga good intention friend natin na hindi nila na-appreciate yung efforts ng administrasyon. At saka yung hirap na yung ng reforma. Hindi madali magkaroon ng reforma sa isang system na talagang may corruption all the way. Yeah? Yes, oo. Maraming ginagawa ang Pangulo, pero sabi nga natin, yung ibang mga masyadong negatibo. Kahit sabihin na natin hindi sila obstructionist, may mga negatibo na hindi nila talaga nakikita ano ba yung ginawa ng Pangulo kasi mas nakikita nila bakit ganon, bakit ganyan. So, katulad na lang ito na nangyayari ngayon, di ba? Hindi natin gusto yung crisis sa Middle East. Of course. Pero, yung pondo sana na pang proyektong iba, naiilalaan ngayon dito dahil sa nararanasan nating krisis sa Middle East. At, kumbaga, dapat ayuda natin to. Kailangan to ng ayuda. Kasi yung mga tao na directly hit, mahihirapan agad sila makarecover. Right. So, dapat sila muna. Pero pag nandito naman, bakit sila? Hindi agad natutulungan. Ang gusto lang naman natin ipakita, ang pamahalaan, muli, binabalanse. Inuuna yung dapat unahin. Imagine natin, unang pumutok ang sa Middle East. Unang pumutok, sumabog dito sa Middle East. Anong ginawa ng Pangulo? Right there and then, tawag sa DMW, tawag sa OWA. Siguraduhin yung ligtas ang ating mga kababayan. Yeah. Diba?
So, pero meron mga, ito obstructionist talaga. Wala namang ginawa yung Pangulo eh. Napaka-relax. Hindi nila alam, right there and then, nakikipag-meeting na ang Pangulo. And nakausap din yung Iran, di ba? Yung Strait of Hormuz, binigyan tayo ng reassurance ng Iran. Yes. It's really, Tapos nangyayagana naman yung mga tao. So, anong solusyon nyo? Bombayin yung lugar, sumali sa giyera? I mean, yun ang... Ang dami nilang mga suggestions. Actually, Richard, okay lang naman magbigay ng suggestions. Constructive, yeah. Yes, pero sana naman yung iba, intelihente. Yung iba, reasonable. May mga suggestions kasi na, alam mo nang, makamema lang. Makapag-optics, sound bites. Dapat taasan nyo to. Hindi pwedeng ganun lagi, na parang isang dikta mo lang. Ito, inaaral to, kasi tapos sabi nila, inaaral pa rin, of course. Kasi may mga ibang stakeholders, may mga ibang sektor na maaapektuhan na hindi mo rin pwedeng ilugmok yan. So, dapat pantay-pantay At lang. hindi pwede bara-bara kasi may mga unforeseen consequences, di ba? If anything, yun yung dapat lesson natin sa dating administration na bara-bara, JK dito, kung saan na lang, parang mga shortcut. Don't forget, nung sinabi niya, nung si Michael Yang ang financier ng Pharmally, anong problema dyan? Gustong kumita ng tao, negosyante yan, adre, ganun pa siya. So it means, he didn't care about the interest of the country. He cared about the interest of his friend, Michael Yang. Tama ba yun? Parati natin pinag-usapan yung mga paborito natin topic yan. Speaking of the Dutertes, and particularly the Vice President, kasi nung isang beses nag-usap tayo, papunta tayo sa impeachment noon. At ngayon, mukhang we're moving in the same direction, except this year, iba na siya dahil sa Supreme Court ruling, may mga new mechanisms, but also, medyo iba yung composition ng Senate. But the other thing is, baka magkaroon din tayo ng more financial transparency, especially about AMLA, looking at the bank accounts, and mga other things. To the degree that, again, I know that may separation of powers, you respect the process, to the degree that you can say something about itong impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Gaano kahalaga ang proseso niyan sa inyong palagay? At bilang isang abogado, isang public servant, anong gusto niya makita dito? In terms of protecting yung ating democracy at ensuring. Kasi kung gusto mo labanan ng corruption, it has to apply to everyone. Hindi lang pwede sa congressman, sa senador. If may ginawang mali yung ibang officials, there has to be accountability. Okay, ito kasi, nasimulan na ni Pangulo Ulitin natin sinabi niya, mahiya naman kayo. Right. So kung balak niya at gusto niya paimbestigahan ang lahat ng dapat na managot, hindi naman siguro exception dito si VP Sara. Pero hindi niya sinasabi na, sige, tuloy yung impeachment. Sabi nga natin, trabaho po yan ng Kongreso. Pero sa Pangulo, di ba, managot lang yung dapat na managot. Proseso. Dapat nandun pa rin yung proseso. Yun yan. I know it's a sensitive issue kasi respeto yan. And then also, of course, on the issue of ICC, I was at the ICC the other month, yung hearing ni President Duterte, etc. At mahabang usapan yan. But as you know, medyo openly sinasabi ko na papunta na tayo sa exciting part na hindi lang si Digong involved, may mga senador, and nakatotoo lahat. Lahat ng sinabi ko over the past 2 years or so. In terms of cooperation with ICC, in terms of yung issue ng EJK at accountability sa issue na yan, anong yung stance ng gobyerno natin? Because may mga mungkay na baka kailangan natin sumali ulit sa ICC, or baka kailangan i-ratify ulit ng Senado, or baka yung presidente mismo, unilateral can rejoin ICC. May mga surveys tayo recently that show na at least a significant plurality of Filipinos gusto nila sumali tayo ulit sa ICC, or dito magsasagawa tayo ng mga hearings ukol sa mga EJKs and all. Ano po ang stance ng administrasyon sa issue na ito? Pagdating sa pag-rejoin sa ICC, nabanggit kasi ng Pangulo na hindi. Sa ngayon. So, yun lang. Yun lang masasabi ko, hindi magre-rejoin sa ngayon. Pero bukas kayo sa diskusyon kung lumabas ito sa Senado, kung meron clamor. Of course. Sabi nga natin, you're not gonna block it. Hindi kayo against it. Hindi. Siguro kung merong magpapakita, ano ba ang importansya ng ICC? Well, anyway, nakita naman natin ang importansya ng ICC. No? To convince the President to rejoin. So, yun lang. Maganda rin mapakita natin. Open ang Pangulo sa ganyan. Pero sa ngayon, hindi po siya open na mag-rejoin. And last part, mahalaga ito. So, papunta na tayo sa legacy years. As early as now, pinag-usapan sino mga presidential balls, magkakaroon ba ng bagong unit team or unipink or whatever.
ano yung gusto mangyari ni President BBM? What does he want to be remembered for by the end of next year as we head into the election season? Kumbaga, kasi meron pa rin mandato, meron pa rin puwersa si Pangulong Marcos. He still can achieve a lot in the coming year or so. Sa pagkaalam niya, you have dealt with him at hindi ko alam, minsan pumapayat siya, minsan hindi siya pumapayat. So obviously he's stressed, he's dealing with a lot. What is your read? Nung sabi ko, ba't nga ba? Kasi after na naranasan niya daw, sobrang sakit nung sa diverticulitis. Sobrang talaga yung pain. Can you clarify for that? Kasi ang dami naman fake news around that Nung nagkaroon siya ng diverticulitis, siya mismo nagsabi, let's have to say, I have to reveal anong findings sa akin. Transparent tayo. At that time, hindi ko ano ba yung diverticulitis. Di ba? Parang, wow, ano yun? Yun nga, pain sa intestine. At nahirapan siya. At super talaga yung, kumbaga, sa level siguro na maximum yung level ng kanyang pain. Ngayon, dahil sa sobrang naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain ng, alam mo, maaari pang sumakit yung kanyang tiyan. But he has been lean naman ever since. Napansin ko kay President BBM. Hindi talaga kasi siya palakain. Yeah, lean naman siya ever since. Saka pero nagluluto siya. Nagluluto siya at naggagawa niya ng breakfast si First Lady. Nagluluto ba siya ng Ilocano food also? Yung mga pinakbet, gano'n. Hindi ko siya natanong Oo, nagluluto siya. Kasi LT food namin. I'm from Baguio. Nagluluto siya. Yeah. Ayaw niya lang ngayon sigurong kumain na maaaring mag-cause or ma-trigger yung sakit, yung pain. Ayaw niya na daw maranasan yun. And may kinalaman siguro ang stress sa gano'n. I mean, it must be a very, sabi niya maybe because of the age. I mean, he's not the youngest man anymore. Maybe sa age, sa stress, may sinabi naman niya siguro kasi marami naman talaga siyang dapat na i-resolve na mga issues para sa mga kababayan natin. Is there anything na surprise kayo in terms of working with President BBM? Yes. Can you tell me a little bit, like, from your perspective as the presidential spokesman? Kasi at the time, hindi ba ang sinasabi nila, may nagsasabi nga kasi kilala din to, ang tamad-dapat daw ng Pangulo Sabi, that's not true. That's not true. Kasi ang Pangulo on time. Pag sinabi niya yan, 8 o'clock, punta doon, pupunta sa isang event, on time. Di yan nalilate. Hindi ito yung katulad ng isa na tulog buong abong araw, tapos nagpakita bigla 11 p.m. Yes, yun yung press con niya. Tulog na, antok na yung mga media. Hindi siya ganon. So, on time si Pangulo. At kapag let's say, ako kasi naranasan ko kung paano mag-meeting. Minsan sa isang araw, pag wala siyang event sa labas, minsan ang meeting niyan, 4, may courtesy call, may oath-taking, may private meetings. When we say kasi private meetings, hindi ibig sabihin na sila lang. Ibig sabihin, let's say, parang private meetings with Secretary Sani Angara. Tapos, CHED and TESDA. About education. 3. So, private meeting, sila lang. Kasama kami, kasama yung ibang secretary, pero kumbaga hindi siya pangmalakihan because ang topic lang doon ay about education. Yung departamento na yan. Ayan. Iba yung cabinet meetings, iba yung sectoral. Pag sectoral meeting, mas maraming involved na stakeholders. Yes, and departments. Ayan. So, may ganyan-ganyan mga meetings. So, minsan si Pangulo may private meetings, may sectoral meetings, tapos biglang aatin ng oath-taking, makikipag-usap, mayroong courtesy call. So, hindi po totoo. So doon, syempre, pag hindi mo nakakasama yung Pangulo, iisipin mo, mukhang ano naman to, mukhang itong nagsasabi na journalist ay kilala, na tamad ang Pangulo. Di ba? Hindi po yun totoo. So hindi po lahat ng journalist totoo yung sinasabi. Hindi ko na sabihin kung sino. Hindi lang nila alam talaga yung schedule, mukhang packed yung schedule. That's the reason why they should verify first. Kaya nga journalist bago ka magbintang. So ako, syempre, nakita ko, hindi. Minsan, alam mo, tipong, ikaw na yung aantukin sa sobrang pagod, pero ang Pangulo, talagang attentive. So, mahiya ka na mapagod ka. Oo, para mahiya ka na dapat may toothpick ka sa mata kasi si Pangulo, nakikipag-usap pa, nagtatanong pa, hindi ba dapat ganito, hindi ba dapat ganyan? Tapos ikaw, hindi ka pwedeng antok-antok. Kasi Pangulo mo, sobrang nakikinig sa mga ka-meeting Parang wala kang authority na hindi ka makinig kasi Pangulo mismo nakikinig. Ikaw pa ba? So,
he stepped up or grew into his job. I mean, someone close to him told me that, sa inyong palagay, workaholic siya. Is that what you're implying? Sa akin, sa nakita ko. Kasi, basta binigyan mo yan ng schedule, pupunta at pupunta yan. Basta sabihin lang yung schedule, pupunta siya. Hindi siya, Right. At ito pa, minsan, di ba, natapos halimbawa, may oath-taking. Tapos, let's say, ang meeting namin 3 o'clock. Kasi, supposed to be 3 o'clock yon. Pero pag natapos siya doon, let's say, ng 2:30, ay, hindi ka pwedeng malate. Kasi pupunta siya agad doon sa meeting bago pa mag 3 o'clock. Kaya kami dapat at least mga 30 minutes before, nandun na kami sa venue, sa meeting place, o sa meeting area, para hindi kami malate. Kasi maaga si Pangulo. Correct. Maaga siya. And mahalaga yan. Kasi parang feeling ko minsan nakakalimutan natin, tao yung presidente, may limitasyon and all. And yet, I think, ang problem, because of the Marcos name and baggage, alam natin yan. We come from, there are always these kind of stereotypes and all. But ako naman, fair naman ako di ba? I can be critical, pero kinausap ko yung mga tao na kailangan kausapin. And the message they give me is exactly what you've been giving me, which is actually itong tao na to nag-step up, is really all in. Where do you think it's coming from? Is it from a sense na, I mean, may nakita ko mga videos na parang napaiyak siya nung nakita niya yung talagang hirap na hirap ibang kababayan. Is it that sense of guilt, duty, this sense na ito na talagang opportunity niya to make a legacy for himself? Where is this coming from? Redemption for Marcos' name? I mean, where is this coming from? I don't think so na redemption lang for the Marcos name. It's more do sa nararamdaman niya na may mga kababayan siya na naghihirap, na kailangan talagang tulungan. Kasi napabayaan sila all these years. Napabayaan sila. Kailangan ko magtrabaho. Ang administrasyon na ito dapat magtrabaho para sa kanila. Kaya nga ngayon, ito talagang krisis sa Middle East na to. Right. Hindi talaga nagpapahinga yung Pangulo. Sabi ko nga, kahit Holy Week, tawag dito, tawag dyan, dapat nito. Ganon. So, siguro doon sa mga naninira lang. Kasi meron naninira lang Although alam naman nila yung ibang katotohanan, pero ang purpose nila is manira lang. Sana yung mga kababayan natin na yung neutral. Yeah. Sana makita niyo po yung ginagawa ng Pangulo para sa atin. Maging mapanuri. Kasi ang dami po talagang fake news na lumalabas para lang sirain si Pangulo Marcos, pati yung administrasyon. Yusek, siguro dun sa mga kababayan natin na hindi nila naintindihan gaano kahirap yung trabaho sa loob ng gobyerno. I mean, hindi ako nag-work at your level, pero I mean, I work in the Senate, I work in the Congress, marami akong nakausap. Sa pagkaalam ko, mahirap kasi malaking makinarya ang gobyerno. Ang daming mga competing priorities and problems. To the degree na pwede nyo i-explain sa ating taong bayan, gaano kahirap ang trabaho ng isang gobyerno sa isang bansang katulad natin na ang dami-daming problema naka-lasagna over the years. Para lang, kasi nahintindihan ko, yung sinasabi mo, nega ng nega yung ibang tao. Pero nahintindihan ko rin sila kasi parang akala siguro ng tao magpo-push button ka lang, eto na yan. Bakit di mo ginagawa? Baka may masama kang balak I think may caricature na view ang tao sa yung makinarya ng Estado. Kumbaga. Can you explain to people how difficult, how challenging is when it comes to yung trabaho ng gobyerno and balancing different priorities? Ang isa sa pinaka siguro issue, kahit gusto natin, kami ay yung gobyerno, kailangan namin bilhin ito. Right. Ito para ibigay sa tao. May procurement tayo Yeah. Diba? Meron tayong law on procurement na hindi mo pwedeng bilhin ito agad na hindi dadaan sa proseso. So, minsan doon nagtatagal. Kailangan may procurement pa. So, isa yan. Issue yan. Diba? Yung bureaucracy. Yes. Isa yan. Na dapat para hindi ma-question na baka to corrupt kasi minadali. Dapat dumaan pa sa kay A, dadaan kay B, dadaan kay C. Pero because of that, nakita ng Pangulo, yan yung ayaw na ngayon ng Pangulo. Kaya tayo merong e-gov. Yeah. Super app. Diba, ito siguro talaga mapapamana to ni Pangulo, no? Maliban sa ibang mga ginagawa niya. Yung digitalization. Ito yung gusto niya kasi gusto nga niya konektado lahat Mula dulo sa taas hanggang dulo ng Pilipinas, maabot. Kasi gusto niya digitalize. At ang gusto ng Pangulo, maging progreso pa yung AI natin. Isa yan. So, proyekto talaga ni Pangulo yung AI. So, kailangan mag-level up tayo pagdating sa mga
technology, Artificial isa yan. intelligence. Talaga, isa yan sa proyekto talaga Medyo, ng Pangulo. alam ko, medyo geeky si really? Marcos. Kasi I'm partly based sa Oxford ako, based partly in and out ako. So, alam ko the President spent time in Oxford before he was in UK. So, may mga kachismis ako doon. So, actually, geeky daw yun eh. He's into tech and science. Yes. Ganun siya eh. Yeah. Minsan nga nakwento niya, parang bumili yata siya ng second hand na sasakyan na parang hybrid something just to know how it works. May ganun siya eh. Pero second hand. May curiosity siya. Yes. So, kaya minsan ako as a lawyer, di ba minsan ang alam ko, syempre, law. Yeah. Mas more ako sa law. Yun yung mundo mo. Oo. Pero pagdating sa ekonomiya, parang medyo ano sa akin to Pasensya na, na-stress kita sa energy and economics. Di ba? Ibig sabihin, Yeah. parang... Hindi mo comfort zone. Oo. Di ba? Parang hindi ko masyadong kabisado yan. Kailangan ko aralin kung ano nangyayari, di ba? Pero si Pangulo, pag umupo yan, alam niya. Pati ano yung dapat na may license sa food and drugs. Hindi, dapat ganito yan eh, kasi ganyan-ganyan. Minsan isipin mo, wow, talaga. Minsan, sabi ko, ang hirap maging Pangulo. Kasi hindi lang isang topic dapat ang alam mo. Generalist dapat, alam mo lahat. Oo. Yeah. So, dapat alam mo lahat para isolve ang problema. Agriculture, isa pa po. Isa naging nakikita kong magiging legacy ng Pangulo, yung talagang modernization ng agriculture natin. Yes. Sobra po talaga niya itong pinaglaanan for food security to. Siguro sa magiging susunod na Pangulo, lalo niyo pong pag-igihan itong sa agriculture sector na to kasi yan po talaga ang pinaglaanan ng Pangulo. Now, dati nag-iisip ako, bakit pa kinuha muna ni Pangulo yung pagiging secretary ng agriculture? This is the reason why pala. Kailangan niya yung mga machinery, Right. storage. Someone who understands the business model, yeah. Si Secretary Kiko, yeah. Yes. So with that, nakita ko na ang focus na ng Pangulo sa agrikultura kasi food security to. Di ba, especially tayo, staple food natin, rice. Correct. So, yun. So isa yan. Isa yan sa magiging legasiya ng Pangulo sa nakikita ko. Maraming salamat, Yusek Claire, for that very comprehensive discussion. Huwag kang magalala. Pupuntahan namin yung ibang secretaries para tanungin sila on this specific issue, whether Department of Finance Secretary, may bago na tayong hybrid na plant na gagawin yata with Mitsubishi. Of course, we hope to have Secretary Kiko back also with us to discuss agriculture, Tiu Laurel, because naintindihan na yung context and logistics and all. Thank you so much also dun sa mga, parang in a sense, the human side of leadership and governance, which is something really difficult. May pahabol na tanong, will the President endorse anyone? Is he looking forward? Does he have someone in mind? Because one part of legacy, sinong mag-carry ng legacy mo afterwards? Hindi pa nabubulong sa akin ni Pangulo. Pag nabulong sa akin, bubulong ko sa iyo. Okay, yeah. Yun ang safe answer. Kasi actually gusto ko tanongin yan, pero sabi ko, baka medyo maaga pa. But obviously, that's also something people are gonna watch for dun sa kanyang legacy years. Sinong or anong mga katangian na hinahanap niya sa kanyang successors. Ayun, masasagot ko ano yung katangian. Ayun, sige, yun. Ano Siyempre, di ba, unang-una, dapat may talino. alam ko na hindi pala pwede yung isa. Parang biglang ganun. Unang-una, dapat mapagmahal sa bayan. Yun, alam ko rin yan. At ang dapat nasa isip, yung nation building. Correct. Yan ang gusto ng Pangulo. Parang alam ko na sino mga pwede at sino hindi pwede. At hindi yung qualified, di ba? Alam niyo na kung sino yung ang dami na disqualified ka sa number 1 and number 2. Yung isa both tick all the boxes. So alam natin sino hindi niya endorse. I think that's reassuring enough. Oo, di ba? Dapat matalino. Yun. Yeah, At saka hindi dapat puro paninira lang alam. Kasi imagine mo kung magiging presidente ka tapos paninira lang yung alam mo, ay mababago ang kwento. Kasi babaguhin nila yung kwento, through fake news lang sila, magiging maganda yung ginagawa nila, when in fact, fake news pala yun. So siguro isang legacy ni Pangulong BBM also is magdi-detox tayo. Kasi ang tagal nung yung dating administrasyon. Grabe, 6 years. I mean, actually more than 6 years. I mean, you know that better than anyone. Talagang grabe yung dinadaan na lang sa purong kalokohan, disinformation. Kaya ang hirap magkaroon ng yung maayos na political discussion nga, kumbaga Kasi minsan nasasabihin, kahit sunugin niyo ako, o hindi ko kayang solusyonan. Hindi ko kayang solusyonan kung mataas ang presyo ng krudo. Yeah. Diba? So, kanino ba galing yun? Hindi ganyan ang Pangulong Marcos Jr. Lahat ng efforts, lahat ng pwedeng gagawin yan. Tsaka yung cynicism, no? I think isa rin sa ating kalaban sa demokrasya is yung cynicism. Wala rin mga gawang presidente, wala rin mga gawang gobyerno. Porong bola lang yan. How important it is to have
hope, pero hope na informed hope, kumbaga. May basihan. Because I'm sure, pumasok ka sa position mo ngayon dahil may pag-asa ka para sa bayan. Dahil willing ka mag-invest dito sa nation building natin. Actually, mas nakita ko kasi kung paano magtrabaho yung administrasyon nung napasok ako. Kasi sabi So ko, bago ka from the pumasok, outside, ano yung in-expect mo? So, hindi, at the time, syempre hindi ko naman alam kung paano magtrabaho si Pangulo eh. yun nga. Hindi ko alam. Diba? Kasi ako, trial lawyer lang ako. Tapos nasa radio Media, lang ako, yeah. nasa media lang ako. Kaya, mas mabilis kang mamintas. Totoo ito ha. Mas mabilis kang mag-judge kapag hindi mo nakikita yung trabaho ng isang tao. At ganun ako before. Pero pag nakita mo pala yung pinaka-detalye ng ginagawa nila, ikaw yung mahihiya sa sarili mo kasi sobra ka naging judgmental. Which is interesting. It reflects also on the judgment and the personality of the president na kinuha niya isang katulad mo na not necessarily fan of the president, quite critical, someone from our community, the journalistic podcaster community. So siguro kailangan din natin isang presidente na hindi pikon. I think yun ang isa sa mga pinaka-interesting nakita ko na hindi pikon si BBM. Hindi. I mean, lahat tayo nag-criticize sa kanya throughout the years, but I never felt na pikon siya. At someone na bukas na makipagtrabaho sa mga ibang tao na even if critical sa kanya, alam niya may pagmamahal sa bayan at may merit, may skill sets, 'di ba? Yun din sana makita natin. Hindi, sa totoo yan ha. Hindi siya tumitingin sa kulay. Kahit sa mga lugar, kahit sabihin mo na hindi mo sinuportahan si Pangulo, basta kailangan ng tulong, pupuntahan yan. Bibigyan ng tulong. I mean, kung anong kailangan na development dyan, ibibigay yan. So walang kulay-kulay kay Pangulo Marcos Jr. Yun yung nakita natin. And that's very encouraging. Salamat again, Yusek It's Claire. my Bago pleasure. may humabol pa ng ibang tanong. Okay, so kasama din natin, nandyan si Remedios Trautmann, Haitsu Milagros Bernandez, nandyan din si Carmen Cadarao from Germany. I-shoutout natin sila Lane Pahi, Bibian Atra, Teresita Price, nandyan din si CB Esquires from California, Sharon Capellas, Mildred Magtules, Bergie Pogian, Haitsu Sermelin Pabia, Victoria Wong, Ayuho, Haitsu Elizabeth Habihan, GC Kim, and Haitsu Liti Pocket. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may papapakumbaba at pananampalataya. Naway patuloy mong gabayan ang bawat Pilipino sa araw-araw. Bigyan kami ng lakas, karunungan at pagkakaisa sa gitna ng mga pagsubok. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at punuin ang aming mga puso sa pag-asa at pagmamahal sa isa't isa. Dalangin din po namin ang iyong patnubay at proteksyon kay Pangulong BBM. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan, matatag na loob at malasakit sa bayan upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Naway manaig ang kabutihan, katotohanan at kapayapaan sa aming bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa.
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga.